Ngayon ay Resurrection Sunday. Ano bang meron dito? Ibig bang sabihin tuwing panahon ng Easter Sunday, nabubuhay ulit si Jesus? Ayan. Pagmahal na araw ba o Holy Week, namamatay ba ulit siya? Hindi po, no? At ang isang katotohanan po, isang magandang bagay na sa loob ng 365 days ay meron pong panahon, yan, na binibigay sa atin para alalahanin. Ayan. Remembering the works of Christ, remembering the death of the Lord Jesus. Tayo nga po, no, hindi lang pang Holy Week, pero praise God, ako'y nagpapasalamat din dahil kahit paano, hindi mananampalataya ay nalalaman yung katotohanan na ang ating Diyos, si Jesus, ay namatay para sa ating mga kasalanan. Pero sinasabi po ng Biblia, minsan lamang ginawa ni Jesus ang kamamatay at siya ay inilibing at siya ay nabuhay na maguli. Hindi po nabubuhay every Easter Sunday si Jesus, but inaalala po natin 2,000 years ago, nabuhay si Jesus after 3 days, no? After 3 days na siya inilibing, nabuhay siya maguli. And since that day, buhay siya at hanggang ngayon, buhay. Amen po ba? Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakakatuwa po noong karaang Friday ba yun? Oh? Nagkaroon po tayo ng film showing sa ating pong gawain sa Kawayanan. At purihin po ang Diyos. Talagang ibang klase yung pagkilos ng Panginoon. Ang dami pa po nating babalikan doon upang diligan, ayan, upang bungkalin at po para alagaan dahil alam natin na may ginawa po ang Diyos sa lugar ng Kawayanan nung nakaraang film showing. Talagang napuno po yung basketball court. Hindi lang po napuno sa kanilang mga gilid, nandun sila. Kahit tapos na po ang palabas, nagstay sila dahil gusto po nilang makatanggap ng biyaya ng hindi lang kaligtasan, the whole package of it, the benefits of the cross, healing from their sick bodies, ang pagpapatawad sa kasalanan, ganun din ang katagumpayan. Amen? Kaya yung boses ay medyo nabawasan ng konti. Ayan. Praise God. Today is the Resurrection Day, the most important day of celebration on the church calendar. Bakit po? Kasi kapag resurrection, inaalala natin na si Jesus ay hindi na nanatiling nasa libingan. Hindi siya nanatili sa cross, no? Kaya nga Jesus is no longer on the cross is empty. Kaya nga ang cross atin pong inaalala, pero wala na pong nakapako, no? Yung nakasabit. Dahil hindi po nanatiling patay ang ating Panginoong Yesus. Amen? He is no longer wrapped in grave clothes. Ang Panginoong Yesus po ay inilibing. May umaten nga sa kanyang funeral. Alam niyo po ba yon? Yan, nung inilibing si Jesus, andun si Joseph of Arimathea, naalala niyo po? No, nandun din po si Nicodemus. Mga hindi sila alagad, hindi sila apostles in a way na kasama ni Jesus. And yung mga silent follower. But though they are silent followers sa panahon na kinakailangan ng tapang at lakas ng loob, lumantad yung mga silent follower ni Jesus. And they are the one who buried Jesus. No, inilibing si Jesus, si Joseph of Arimathea, pinagamit niya, ni-request niya kay Pilato, bagamat siya ay isang elder o isa sa mga pinuno ng Sanhedrin, no? Yung talagang sabihin nga natin kalipunan ng mga religious people, hindi niya na inintindi yun. Ang nasa isip niya, kinakailangan kong bigyan ng marangal na libing ang Panginoong Yesus. Si Nicodemus, naalala niyo po ba sa John chapter 3? No, the man who came to Jesus at night, no, kilala siya dahil isa rin siyang opisyalis ng Sanhedrin. Lumapit siya kay Jesus isang gabi dahil ayaw niyang makita siya ng mga tao. Silent follower, pero nung time na si Jesus ay namatay at kinakailangan bigyan ng marangal na libing, dumating si Nicodemus. Dala-dala niya po yung mga spices, no, yung mga ginagamit para ma-preserve, no, yung katawan.
ng taong namatay. At sino pa nandun? Sila Mary, mga Mary, and other unnamed woman. No? Hindi sila mga kilalang mga tao. Nandun si Mary, the mother of James and John. Si Mary, na kapatid ni Maria, ang nanay ni Jesus. Talaga bang ganito na kayo na? At si Salome, no? Marami po sila na hindi kilala. Nandun po sila nung inilibing si Jesus. Isang katotohanan lang po na ang Panginoong Yesus ay namatay. Amen? May umatende ng kanyang funeral, ng kanyang burial. Yan. At marami ring na-witness, di ba? Nang namatay si Jesus, dahil naalala ko nung nakaraang Friday first time ko rin po talagang napanood ng buo yung The Passion of the Christ. Pero ang ganda, di ba? Dahil para mapatunayan na kasi pagdating ng gabi, tinatanggal na, magpa-pass over na the following day, wala dapat na nandun pang mga katawan sa crucifix, doon sa cross. Kaya yung dalawa patay na, pero si Jesus hindi pa nila sigurado, tinusok sa tagiliran at lumabas nga kapag daw tubig at dugo na yung magkahiwalay, ay wala na po ang tao, patay na. So marami pong evidence na si Jesus ay namatay. Amen po ba? Bakit kailangan nandun yung katotohanan na si Jesus ay namatay? Para bigyan rin ng katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya nga po ngayong umagang ito, ang topic po natin is Beyond the Cross, There is Resurrection. Hindi po natapos sa krus ang katagumpayan. Ayan, binigyan na ako ng malakas na boses. Hindi kayang sumigaw no? Ayan. Dahil beyond the cross, nandyan po ang pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga po nabanggit ko kanina, Jesus is no longer in grave clothes. No, may mga grave clothes po sila, binabalutan po nila ng linen, wrapped in a linen. Pero kung mababasa po natin, kung gusto nyo pong basahin about the resurrection, usually yung last chapter ng mga Gospels, mula kay Matthew, Mark, Luke, and John, sa last chapters niyan, makikita po natin doon. Pumunta yung mga Maria, pumunta doon, at natagpuan nila ron, empty tomb, wala na ron si Jesus. Yung linen clothes ay wala ng katawan, pero nandun yung linen clothes, Andun yung grave clothes nila. At hindi lang po yun, tiningnan nila ang tomb, wala na po ron ang ating Panginoong Yesus. Amen? Pagkat siya'y nabuhay na maguli. Palakpakan nga po natin muna si Lord. Praise God! Kaya nga po ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 15. Alam niyo po ang 1 Corinthians chapter 15 ay isa sa kinonsider na isang talata na ang whole chapter niya is about the subject. About 1 Corinthians 13, pag binasa po natin yon is about love. Yung sa James, may isang chapter about that power of the tongue. Etong 1 Corinthians 15, nakatutok lang po ang buong talata nito doon sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Yesus. Ayan. Sabayan niyo po akong magbasa. Basta may nakikita po kayong mga verses dyan, sabay-sabay na po tayong babasa. Sabi po dyan, "For I have shared with you what I have received and what is utmost importance. The Messiah died for our sins, fulfilling the prophecies of the Scriptures. He was buried on a tomb and was raised from the dead after 3 days as foretold in the Scriptures." Basahin ko po sa Tagalog, mga kapatid, tayo'y pinaalala, sabi po dyan, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Jesus, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi ng kasulatan. Dito po sa talatang ito ay makikita po natin ang katotohanan na ang Panginoong Yesus, sinabi po ni Apostol Pablo na siya po ay
namatay. So, kailangan ma-establish muna yun eh. Namatay, nakita lahat, no? Yung sa mga sumunod na parte, ay maraming nakakita na si Jesus ay namatay sa krus. At pagkatapos, siya ay inilibing, katulad na sabi ko na po kanina, yung mga umattend sa kanyang libing, no? At siya ay nabuhay na maguli. Kailangang ma-establish yung katotohanan yon para maging matibay po na si Jesus ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Sabi po dyan, no, He is risen indeed. Amen po ba? Si Jesus ay totohanan pong nabuhay na maguli. There is something beyond the cross. Hindi po naging katapusan ang krus. Hindi po naging katapusan ang kamatayan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. There is beyond the suffering. Hindi po natapos lang sa paghihirap because there is resurrection. Amen? Dahil may pagkabuhay na maguli. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. Purihin po ang Diyos. Kaya nga po, sabi po dyan sa talatang yan, in 1 Corinthians points out that this letter is put together like two bookends. It begins with the cross in chapter 1 and ends with resurrection in chapter 15. Alam niyo po ba ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto? Di ba yung 1 Corinthians 1 verse 18, that it is the power of Christ, no? Yung cross ay ang power of Christ to them who believe. Sinimulan niya po ito doon sa krus, sa kapangyarihan ng krus. Sa mga nananampalataya, ang krus ay kapangyarihan. Pero sa mga hindi nananampalataya, ito ay kahangalan. Sinimulan ng patungkol sa kamatayan ni Jesus. At sa 1 Corinthians 15, yung dulong kabanata ng 1 Corinthians, tinapos naman ito, hindi na po sa kamatayan, kundi yung pinakadulo ng 1 Corinthians chapter 15 po, ay patungkol naman po sa pagkabuhay na maguli. Kaya kung tutuusin po, ang buong chapter ng 1 Corinthians ay parang kabanata talaga na from one end to another end. Nandoon yung buong storya. To prepare for our Easter, we must not go straight to the cross and resurrection, but remember that the battle for Easter was fought and won in the Garden of Gethsemane. Na kung babalikan po natin, bago po magkaroon ng resurrection, may kamatayan po muna. And in between, or yung preparation ng kamatayan na yon, nababasa po natin in the Garden of Gethsemane, na kung paanong ang Panginoong Yesus ay nakipaglaban. Naalala niyo po yung kwento nung si Jesus at the night of the Passover, yung gabi bago siya ay dakpin, bago siya ay litisin, nandun po siya sa Garden of Gethsemane, kasama niya sila Peter at ilan sa mga disciples. Ano po sabi niya? Mag-antay kayo dyan. Sabing ganon, be watchful. Diba? Ang 3 beses, balik-balik si Jesus, inaabutan niya. Antok-antok sila Pedro. Naalala niyo po yon? At in between that, no, mayroong panalangin si Jesus sa sobrang tindi ng paghihirap ng kanyang kalooban. Siya po'y nananalangin sa Ama. Ano pong panalangin niya? Sabi niya, kung maaari lang, alisin that cup of suffering. Alam niya yung hirap na pagdadaanan niya. Alam niya yung hirap na dadanasin niya. Siya po ay nasa yung tao. Tandaan po natin. Kung babalikan nga po natin, sabi nga, no, yung napapanood po natin sa The Passion of the Christ ay siguro sabi halos kalahati lang ng actual na nararanasan. Pero habang pinanonood ko nga po yun yung maglakad ka lang ng may bit-bit kang cross, di ba? Ang bigat-bigat na nun, di ba? Paano pa yung mga sumunod? Bago nagkaroon ng resurrection at ng kamatayan ni Jesus, Jesus already won the battle in Gethsemane. Bakit? Sumunod siya sa Ama. Hindi siya nag-atubili. Kung talagang sabi niya, not my will, but let your will be done. Kaya nga sabi ng Philippians, no, yung obedience ni Christ, yung pagsunod ni Jesus, hanggang krus.
hanggang kamatayan sa krus. Kaya sinasabi po sa atin, meron pong totoong katagumpayan ang kamatayan ni Jesus maging ang kanyang pagkabuhay na maguli. Amen? We celebrate an empty tomb. Kaya napakaganda nga po no, na pagkakataon nating i-share sa mga tao ngayon at maging nung Holy Week, no, ang sarap mag-share. Kasi ang sarap sabihin, lahat ng mga tao gustong maging banal. Lahat ng mga tao kung pwede lang, itanggalin lahat ng kasalanan. Kaya lang mali ang pamamaraan, di po ba? Nagpipinitensya sila, gumagawa sinasaktan nila yung katawan nila or anything sa pag-asang mababawasan ang kasalanan. Pero purihin ng Diyos dahil yung pag-share po natin ng salita ng Diyos sa kanila na si Jesus ay namatay para sa kanilang kasalanan, hindi sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa na sila ay maliligtas, manampalataya lamang kay Jesus, sila po ay maliligtas. The resurrection, we celebrate an empty tomb. Kapag panahon po ng ganito, naalala ko po nung mga bata kami, ganyan gumigising din kami ng madaling araw. Tapos, ano ba tawag doon? May salubong, di ba? Nung araw, nangangarap ako na yung ako yung kakanta doon. May bata kasing kumakanta, tapos pag siya yung kumakanta, andun siya sa taas, tapos kukunin niya yung belo. Something like that, no? Gusto ko nung araw, ganun. Kala ko kasi ganun yung ideya ng pagkabuhay na maguli. Ang totoo palang bida sa pagkabuhay na maguli ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. The resurrection of the body is one of the major teachings of Jesus' ministry. The empty tomb bore witness of physical and bodily resurrection of the Lord Jesus Christ. Isang bagay po na pakakatandaan po natin, ang pagkabuhay na maguli po ni Jesus ay isang bagay na hindi lang siya nabuhay na maguli na isang spirito o kaluluwa o spirit. Hindi po. Si Jesus po ay nabuhay na maguli na may katawan. Amen? Amen po ba? Pero yun yung glorified body, yun yung inaantay rin natin pare-pareho, no? Na tayo'y bubuhayin. Darating ang rapture, darating ang resurrection day ng mga mananampalataya na kung paanong ang Panginoong Yesus ay nabuhay ng may katawan muli, pero hindi na yung katawang nasisira, hindi na yung katawang nabubulok, hindi na yung katawang nagkakaroon ng sakit, kundi katawang panlangit, katawang niluwalhati. Amen? Yung glorified body. Jesus was resurrected in a physical and bodily resurrection. Kaya hindi, pagdating po sa langit, hindi lang po tayo puro espiritu. Andyan po ba kayo? Sipin mo yung katawan mo kito, sabi ko nga, pagdating ko sa langit, ano na kayang kulay ko? Tawa sila. Di ba, no? Ay, hindi natin alam kung maputi o kulay brown. Sa harapan ng Diyos, iisa lang kulay natin. Di po ba? Ang tayong mga mananampalataya sa Kanya, hindi na po katulan. Be justified. No? Ano po yung sabi ng be justified? Nagkasala ka, pero hindi ka na nagkasala. Parang magulo po, no? No? Kumbaga sa korte, no? Ikaw ay sinabihang may kasalanan ka, hinahatulan ka, may kasalanan ka. Pero nung sasabihin na ng judge, no, ikulong na yan, patawan na yan ng parusa, parusang kamatayan kung meron man. Tapos eto si Jesus dumating, sabi niya sa judge, Judge, wait, binayaran ko na yan. Paid in full. Amen po ba? Palakpakan nga po natin si Lord. Sipin mo, bibitayin na dapat tayo papuntang impyerno sa walang hanggang kamatayang paghihirap sa impyerno. Pero kinuha ni Jesus yun. Pag yun po yung naiisip natin lagi-lagi, ano pong katumbas nun? Biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Na tayo ang dapat naghirap, pinako sa krus, dahil tayong nagkasala, kinuha na ni Jesus yun. Ang gagawin lang po natin, manampalataya kay Jesus na binayaran niya ang ating mga kasalanan. Amen? So in return, kaya nga sabi ni Pablo,
Itong katotohanan ng pagkabuhay ni Jesus, hindi ito nawala ng kabuluhan. Namatay siya sa aking kasalanan, nilibing siya, nabuhay siyang maguli. Pinapakita ko kay Lord Jesus, Lord, yung grace mo, hindi masasayang. Hanggat nabubuhay ako sa biyaya mo, hindi ko yan sasayangin. Amen? Meron niyang kabuluhan. Sabi po sa next slide, what if there is no resurrection? Paano kaya? Next slide na po. It means death has won and there is no life. Kapag walang resurrection, nanalo ang kamatayan. And there is no life. Ang kamatayan po di ba, yung kamandag ng kamatayan, yung yung sting ng kamatayan, no? Yung power niya, natalo po yun ni Jesus. Dahil ang tao pag namatay, patay na, wala nang tapos na ang buhay. Pero hindi po doon natapos. Si Jesus nga po yung first fruit na sinasabi, na para patunayan na kapag ang tao ay nanampalataya kay Jesus, meron siyang buhay after ng buhay niya rito sa lupa. After ng buhay niya rito sa laman na ito. Andyan po ba kayo? Ang kamatayan po'y masakit na parte ng buhay ng mga tao. Di po ba? Andyan po ba kayo? No? Talagang yung agony, yung hapde, kirot, yung lungkot, tagal mawala yun pag nawala ng mahal sa buhay. Naalala ko po, meron pong isang mananampalataya. Kwento niya, sabi niya, yung tatay ko, meron daw siyang kapatid na mas bata sa kanya. Tapos namatay yun. For the last 25 years, yung tatay niya, balik ng balik doon sa libingan. At iyak ng iyak, talagang iyak ng iyak. 25 taon, balik ng balik doon. Tapos na-born again yung tatay niya. Nung na-born again ang tatay niya, bumabalik man doon sa pinaglibingan, pero hindi na umiiyak. Bakit? Dahil nalaman niya ang katotohanan na hindi katapusan ang kamatayan. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Kaya nga nagkamali ang kaaway Akala niyang demonyo ni Satanas, natalo niya na ang anak ng Diyos. Wala nang magiging tagapagligtas. Yun ang akala niya. Di ba? Yun ang akala niya. Yun rin ang akala ng mga tao. Bakit po? Aba, nung na-resurrect si Jesus, yung mga disciples, o yung mga Mary na lang, di ba? Yung mga Mary pumunta doon. Bakit? Para magdala ng mga spices. Kasi ang nasa isip nila, inilibing nga Inilibing. Kaya nung dumating sila ron, tapos nakita nila nakaroll na yung stone, tapos sabi nung angel na nandun, wala na rito yung hinahanap niyo, ba't hinahanap niyo yung buhay sa mga patay, di ba? Sabi niya, nabuhay na siyang mag-uli, sabi gano'n ng angel, nabuhay na si Jesus. Sabihan niyo si Peter, balik si Peter, di pa rin makapaniwala. End to end, at napakadami po no? May 500 plus, may 100 plus, sa mga disciples nagpakita si Jesus. Hindi sila makapaniwala. Ang hirap nga talagang paniwalaan, di po ba? Kasi ang akala ng lahat, pag namatay, tapos na. Pero hindi. Maring magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung nakakilala kay Jesus. Amen? May buhay, may kamatayan. Patay ka na nga, mamamatay ka pa. Kasi hindi pa tapos. Yung mga hindi na nampalataya, merong pang walang hanggang kamatayan, judgment. Pero sa mga nananampalataya, hindi nanalo ang kamatayan. Kaya nga po kung may mga mahal tayo sa buhay na kumilala sa ating Panginoon, nandun man po yung kalungkutan sa mga unang mga yugto dahil mamimiss natin sila. Pero kung sila'y kumilala sa Panginoon, alam natin mas maganda ang lugar na kung nasan sila dahil kapiling po nila ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. It means darkness reigns and there is no hope. Kung hindi nabuhay na maguli si Jesus, kung walang resurrection, walang pag-asa. Bakit? Bakit ka nga na meron ka lang pag-asa kasi nananampalataya ka. May pananampalataya ka. Kanino? Kay Jesus.
Paano kung ang Jesus nito'y hindi nabuhay na maguli? So useless ang ating pananampalataya. Andiyan po ba tayo? Useless kasi patay. Pero hindi po yun ang totoo. Si Jesus ay nabuhay na maguli, kaya ang ating pong pag-asa, alam natin that the same power that raised Jesus from the dead is the same power na magbubuhay muli sa atin. Abutan man tayo na patay na, o abutan man tayong buhay pa, alam natin, sabay-sabay tayong aangat sa ere, babaguhin ang ating mga katawan. Amen? We will be changed. Amen? And to be with the Lord forever. Naalala ko yung sabi ng isang mangangaral. When we speak about heaven, ang sarap po talaga, di ba? Kasi pag ine-explain sa Revelation, gaano kaganda ang langit. Yung mga nilalakaran natin, kristal, yung mga bangketa, ginto, di po ba? No? Ang ganda, pabuloso. Very exciting. Sabi nung isang bagamat yun yung napakaganda ng kalangitan, pero alam niyo po ba, ang pinakamagandang bagay sa kalangitan ay makakasama na natin ang ating Diyos magpakailan pa man. Amen? Amen? Yun yung exciting thing na face to face with the Lord. I am with the Lord forever and ever. Amen? Because, sabi diyan, but Christ has been raised, therefore now we have God's gift of life and hope. Dahil nabuhay na maguli si Jesus, meron tayong biyaya ng buhay at pag-asa. So every time, ang mga mananampalataya, hindi na matatakot mamatay. O kahit ang mga mahal natin sa buhay, na mamatay, dumating man sa punto na kunin sila ni Lord, hindi tayo matatakot. Dahil hindi yung kamatayan na inililibing lang tayo sa lupa ang katapusan ng buhay. Dahil may buhay na walang hanggan at may pag-asa sa ating Panginoong Yesus. Amen? Number 2, the promise of the resurrection. The Bible assures us that since Jesus rose from the dead, we will too. Amen? Kung si Jesus ay nabuhay muli mula sa mga patay, tayo po'y mabubuhay na maguli. Amen? When Jesus comes again, all the dead shall rise. Amen po ba? Sabi doon, no? Kapag dumating na si Jesus, ang lahat, sabi diyan, ay mabubuhay na maguli. Tayong mga mananampalataya. All the dead shall rise, whether they want to or not. They might have the credible, sabi po dyan, but the Bible counters. Unbelievable and not credible, but it is just going to happen. Bakit po? Sabi po sa John 14, Job 14, verse 14. Meron pong tanong si Job. Sabi po dyan, many ask the ancient question that Job asked for so long. If a man dies, shall he live again? Tanong nyo rin po ba yun? Ngayon, maaaring hindi na dahil may sagot na. Pero nung hindi pa tayo mananampalataya, at marami pa, andali po, intermission lang. Marami pa rin pong mga tao ngayon na maaaring nagtatanong, na pag namatay ba ako, mabubuhay ba akong ulit? O maaaring ang mga tanong nila, hanggang dito na lang ba ang buhay? That is one of the most important questions that we could ever ask for life and our most precious possession. Bakit po? Kasi sa panahon po ni Jesus, may dalawang sekta, no, yung kanilang reliyon. Nandun yung mga Saduceo. Alam niyo po yung mga Saduceo? Lagi po silang malungkot. Sad kasi sila. Ayan. Sadducee. At mga Fariseo. Mga Fardaysi. Yan. Mga malayo tumingin. Yan. Joke lang po yun. Pero mga Sadducees at mga Pharisees. Ano pinag-iba ng mga Sadducees at mga Pharisees? Ang mga Pharisees, naniniwala sila sa resurrection. Ang mga Sadducees, hindi sila
naniniwala. For some of the idea of physical resurrection was unbelievable. Kasi nga, ang paniniwala sa panahon na yon, pag namatay na, namatay na. Tapos sa langit, spirito na lang doon. Ang tinuturo ng Biblia ay, pag namatay ang tao, para kay Jesus, ibig sabihin, no, who are in Christ, pag namatay sila, mabubuhay sila mag-uli na may katawan. Andyan po ba kayo? Ibig sabihin, merong resurrected body. Sa mga Sadducees, the Sadducees of Jesus, they rejected that anybody's body would rise from the dead. When Jesus spoke to his disciples and told them that he would die, be buried, and rise again, Peter couldn't believe it. Naalala niyo po, sabi ni Jesus, sinisimulan niya nang sabihin na ako ay aarestuhin sa kamay ng mga chief priests, ng mga high priests. Pagkatapos ako'y hatulang mamatay, ako ay mamamatay, ay lilibing, at pagkatapos ng 3 araw, ako'y mabubuhay na maguli. Ano sabi ni Pedro sa kanya? Tinawag niya si Jesus sa tabi. Sabi niya kay Jesus, huwag mong sabihin yan. No? Parang sa atin naman, ano yan, no? Kapag pinag-uusapan kamatayan, yung mga tao, ano sinasabi? Yung iba nag-knock on wood, di ba? Mayroong iba na, ay nako, ano ba yan? Mga sinasabi mo, ganun. Kasi nga, kasi sa kanila ay katapusan na ang kamatayan. Pero si Jesus, literal, sinasabi niya, mabubuhay siyang ulit. Amen po ba? There were 2 reasons why these religious Sadducees rejected the resurrection of the dead. Because they cannot understand, they did not know the scriptures, and they did not know the power of God. Pero tayong mga mananampalataya, dahil pinabasa sa atin ng Diyos sa Biblia, at nandiyan ang Biblia na nagtuturo po sa atin, na tayo pong lahat, na kung paanong si Jesus ay binuhay na maguli, tayo po ay mararanasan natin na bubuhayin ulit ng Panginoon. Paano po ba yon? Maaring yung iba mauuna sa atin nang hindi pa dumadating si Lord. Inilibing, namatay, yung spirito at kaluluwa ay nasa Panginoon. Tayo na nandito, maaring buhay pa, darating si Jesus, magra-rapture, gigisingin ng Lord, no? Sabi ng Lord, silang mga nauna na namatay, na mga mananampalataya, sila ay aangat, kasabay natin, kung sakaling buhay pa tayo, pagdating ng rapture, no? Aangat din, sabi ron, tayo ay aangat, no, sa ere, at sabay-sabay na matatransform ang ating mga katawan. Ang katawan na itong nabubulok ay hindi na ganitong klaseng katawan. Pero may katawan. Ang tawag po dyan ay glorified body. Amen? At doon, no, sa kalangitan, makakasama natin si Lord. Sabi po sa next slide, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Sa mga hindi mananampalataya, pag pinag-usapan ang patungkol sa krus, sa kamatayan ni Jesus, kahangalan yan. Meron akong napanood, parang dumaan lang siya sa maiksing video lang siya. Di ko alam kung sa Amerika yon. Paulit-ulit, mga dumadaan lang, sabi niya, do you know Jesus? Siguro ang dami, lahat nagagalit, yung isa kikipag-away. Siguro mga 20 yun, puro ang sagot hindi. Puro sagot hindi. Puro sagot hindi. Sa out of 20, tinigil lang yung video kasi nga yung lalaki nagagalit ba't binidyo. Nakakalungkot dahil sa dinami-dami ng isang dire-diretsong video na yon, walang isang natanong na kilala nila si Jesus. Ibig sabihin, ang dami pa pong hindi nakakakilala sa ating Panginoong Jesus. Pag sinabi nating perishing, ibig sabihin, ang buhay nila ay papuntang impyerno. Ang buhay nila ay papunta doon sa walang hanggang kamatayan at paghihirap. And that's it. Pag ang tao namatay, hahatulan. Amen po ba?
Hindi po totoong pag namatay, pwede pa tayong magpadasal. Pwede pa nating ipag-pray yung namatay. Wala pong nakalagay sa ganun sa Biblia. Ang nakalagay po doon, habang buhay ka, pumili ka na kung sino ang iyong Diyos. Amen? Kung sino ang iyong tagapagligtas. Hanggat buhay ka pa. Dahil pag namatay ang tao, hahatulan na kung saan ang destinasyon. And there are still a lot of people who are perishing. Kaya nga sana yung nabasa nating kanina kay Paul, no? Sabi niya, hindi fruitless itong life na to hanggat dumadaloy ang biyaya ng Panginoon, patuloy akong magiging fruitful para sa aking Diyos. Amen? Kaya kapatid, hanggat ikaw ay tumatanggap ng biyaya ng Diyos, hindi ka titigil na ipangaral ang kanyang salita. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Sa verse 12, we all speak this message, God raised Christ after death, but some of you said that dead people do not live again. Anyone who says that is wrong. If dead people do not live again, then Christ did not rise up after this death. He would still be dead. And if God does not raise Christ up, it does not good for us to tell the good news to people. There would be nothing for you to believe. Bakit po very powerful ang resurrection? Kasi pinapangaral natin si Jesus. Kung ang Jesus na ito ay nanatiling patay, wala siyang kapangyarihan para magbago ng tao. Wala siyang kapangyarihan para magligtas ng tao. Wala siyang kapangyarihan para magpalaya ng tao. Wala siyang kapangyarihan para sabing, oy, manampalataya ka kasi may langit. Amen? Kasi patay eh. Wala yung kapangyarihan kasi kailangan mo ngang talunin ang kamatayan. At si Jesus lang ang nakagawa nun. He overcome death. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sabi po ni Dwight L. Moody, someday you will read in the papers that Moody is dead. Don't you believe a word of it? In that moment, I shall be more alive than I am. I was born in the flesh in 1837. I was born in the spirit in 1855. That which is born of the flesh may die, but which is born of the spirit shall live forever. Amen? Si D.L. Moody, almost lang ba siya rito? 1837, 1855. Na-born again siya after 20 years, so 18 years old. Pero para sa kanya, mamamatay ako in the flesh, but I was born in the spirit, then those who are born in the spirit shall live forever. Amen? Purihin ang Panginoon. Maalala ko doon sa isang pastor na siya po ay nakapunta sa isang lugar. At nakita niya ron yung libingan ni Lenin. Naka-casket, tapos naka-crypt, talagang saradong-sarado. Yun yung kanilang founder ng kanilang organisasyon. Sabi niya, ibig sabihin, si Lenin nandun pa rin, patay. Napunta siya sa Israel. Pagpunta niya sa Israel, dumaan sila dun sa isang tomb na pinaniniwalaang doon binurol si Jesus. Doon inilibing. Pumunta siya. Wala nang katawan ni Jesus doon. Amen? Because Jesus was risen from the dead. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Ano po ba sinasabi lang dito? Wala pong kabuluhan ang ating pong pananampalataya kung hindi nabuhay si Jesus. Pero dahil nabuhay si Jesus, lahat posible. Dahil buhay ang ating Diyos. Amen? Number 3, the promise of resurrection. The resurrection is a preparation for eternity. But we thank God for giving us the victory as conquerors through our Lord Jesus, the Anointed One. So now, beloved ones, stand firm, stable, and enduring. Live your lives with unshakable confidence. We know that we prosper and excel in every season by serving the Lord, because we are assured that our union with the Lord makes our labor productive with fruit that endures. Tayo po'y inihahanda ng Diyos sa langit. Amen po ba? Ang kalangitan na inihanda po sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, habang nag-aantay tayo sa inihanda ng Diyos sa atin sa kalangitan, ang sabi po dyan,
No, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo't huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam nyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Kaya nga po si Paul, no, hindi siya nagsasayang ng panahon. Hanggat may panahon, hanggat may oras, hanggat may lakas siya, gugugulin niya yon, gagamitin niya yon para sa paglilingkod niya sa Lord. Bakit? Kasi paghahanda yon para sa walang hanggan. Amen? Nabuhay si Jesus dahil alam nating may kalangitan. Amen? Amen po? Nakaupo siya sa kanang trono ng Ama sa kalangitan. And that is the best reward we can ever have, that in eternity, in heaven, we will be with the Lord forever. Kaya kung sa panahon na to, napapagod tayo, maaring nadidisappoint tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, kapatid, napagtagumpayan na ni Jesus yan eh. Double nga, di ba? Hindi lang niya binayaran ang mga sakit at karamdaman at kasalanan natin, nabuhay siyang muguli para sabihin sa atin, tinapos niya na yon ng may kapangyarihan. Amen? Praise the Lord. The empty tomb is the greatest source of joy for those who know Jesus as their Lord and Savior. But it is the greatest source of judgment and condemnation to those who do not accept Him. Sa mga mananampalataya, ang isang libingan ni Jesus na wala nang nakitang katawan niya ron ay isang pagpapala sa atin. Amen? Yung mga, siguro kung nandun din tayo nung Resurrection Day, no? Hindi kasi talaga natin mauunawaan dahil nga paanong nangyari ang patay na buhay ulit. Eh si Lazarus binuhay, di po ba? Pero namatay rin siya eventually, di ba? Although recorded, pero in old age, mamatay din siya. Di po ba? Pero ito yung buhay na walang hanggan na ipinangako po sa atin. Mamamatay man tayo sa mundong ito, sa katawan na ito, praise the Lord. Bubuhayin ako ulit ni Jesus ng may isang bagong katawan. Napakagandang katawan. And I will spend my future, my eternity in heaven. Amen? Sabi ng Bible, doon sa langit, wala nang paghihirap, wala nang iiyak, di po ba? Wala nang sakit, wala nang kirot. No, yun yung pinapangarap nating buhay. Pero dito pa lang sa lupa, bagamat may pagsubok, okay lang yan. Preparasyon yan sa akin para sa kalangitan. Dahil bawat pagsubok na dinadala ng Lord, hinayaan ng Panginoon sa buhay natin, ay panahon ng pagtuturo ng Lord sa atin. Amen? Amen po ba? Maaaring kapag nagkakasala po talaga tayo, may consequences, may pagpapalo ang Lord. Anong gagawin? So mahihirapan tayo, papaluin eh. Di ba? Hindi masarap yun. Pero dapat, pagkakataon yun para magbago. Amen po ba? Kasi hindi tayo magiging fit for heaven eh. Halimbawa, sa mga simpleng bagay, hindi tayo makapagsabi ng totoo. Eh wala namang liars na pumupunta ng langit. Di po ba? O sa mga lang bagay, galit na galit tayo. Eh pag napupuot ka pala, murderous pala yon. Eh walang murderer na pumupunta ng langit. No? Andiyan po ba kayo? Bawat dumadating sa buhay natin, preparasyon po yan para baguhin tayo ng Diyos para maging fit for heaven. Hindi dahil sa ating kakayahan, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. So we serve a risen Lord, and we look forward to that day when we shall stand with Him, a glorious heavenly home, which He has prepared for all of us who love and serve Him. Palakpakan po natin ang Lord. Praise God! Bahil buhay po ang Panginoon, aawit po tayo. Ayan. Paawit po muna tayo sa Panginoon. Meron pong awiting matagal ng panahon, pero napakasarap awitin lagi. Bakit po? Kasi kapag ikaw ay nawawala ng pag-asa, pag ikaw ay
you're hurting, nasasaktan ka. Sa mga panahon na parang nahihirapan ka, whatever things, no? Financially, yung kalooban mo nahihirapan. Mga pangyayari sa buhay mo, sa relasyon, sa pamilya. Sa mga panahon na parang lahat nagawa mo na pero parang wala ka nakikitang improvement. Parang walang magandang nangyayari. Kapatid, bumaling ka sa isang Diyos, sa ating Diyos, na Diyos na nagkatawang tao, na buhay kasama ng mga tao, nagpakabusabos, nagpakahirap, ibinigay ang buhay para sa atin, naging masunurin sa Diyos Ama hanggang doon sa kamatayan, sa krus ng Kalbaryo. But the good thing is, hindi na natiling patay ang ating Diyos. Nabuhay siya maguli. Kaya sa mga panahon that you want to give up, ang sarap alalahanin ng katotohanan, buhay ang ating Diyos. Buhay si Jesus. Because He lives, I can face tomorrow. Walang takot, walang alanganin, walang pag-aalinlangan, kahit man ang kinabukasan sa buhay natin. Dahil nakahanda ang kalangitan, nakahanda ang pangwalang hanggan sa atin pong lahat. May we sing that song, please? God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave instead to prove my Savior's live, because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days, because He
Because I know He holds the future. And that His word a living us. Because He lives. Sing it again. Because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the Hallelujah! Awitin po natin sa Tagalog, siya'y buhay. because He lives. Declare it! Hallelujah! Siya'y buhay. Ako'y walang takot. Ako'y walang takot na harapin bagyo't lungkot. Bagyo't lungkot, aking nalalaman, hawak niya'y buhay, hawak niya'y buhay. Ang buhay ko, ang buhay, maligaya, maligaya, hanggang wakas, Please, we sing it. Let your voices be heard. Shout it. siya ay buhay. Ako'y walang na harapin. Bagyo't lungkot. Bagyo't lungkot, aking nalalaman. Hawak niya'y buhay. Ang buhay ko, ang maligaya, hanggang wakas. Hallelujah. Totoo po ba yan? May you raise your hands to God. Father, that is our declaration. Ikaw, Jesus, ay buhay. 2,000 taon na ang nakakaraan, Panginoon, hanggang ngayon, buhay ka pa rin. And even the Word, before the Word came to existence, oh God, you are alive. Because you are the first, you are the last, you are the Alpha and the Omega. And you live forever and evermore. Hindi kami matatakot harapin ang bukas. Kahit uncertain, wala kaming nakikitang pag-asa sa mga nangyayari sa aming paligid. Pero dahil dumating ka, Panginoong Yesus, sa aming buhay, ang aming Diyos na nanatiling buhay, pinuno mo kami ng pag-asa, pinuno mo kami ng buhay, pinuno mo kami, Panginoon, ng pag-asa sa aming bukas, sa aming future. Maraming salamat dahil nabuhay kang maguli, Panginoong Yesus. Tinanggal mo ang takot, tinanggal mo ang lungkot, tinanggal mo ang kawalan ng pag-asa. Dahil may Diyos kami na nagmahal sa amin, nagbayad sa aming mga kasalanan, at nabuhay na maguli. Diyos na aming kasakasama sa lahat ng pagkakataon.
Diyos, nakasama namin hanggang sa dulo ng mundong ito. Hindi kami matatakot harapin anumang pagsubok, anumang bigat ng buhay, anumang kaguluhan, anumang pighati, O Diyos. Ano pang mga darating pa sa mga susunod na panahon. Dahil may Diyos kami na nanatiling buhay, na nagmamahal sa amin, na nagsabi sa amin na hindi kami iiwan, ipababayaan man. Ang Diyos na nagsabi sa amin, Lord, na kami tatawag sa iyo at ika'y patuloy, Panginoon, na magbibigay ng tulong at saklolo sa aming lahat. Abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang bawat isang naririto, O God. Hold up their faith for you, O God, for the risen King, for the risen Lord, for the risen Lord and Savior Jesus. Hindi nawala ng kabuluhan ang aming pananampalataya. Wala ng Panginoong bisa ang kamatayan. Dumating man ito dahil hindi yon ang katapusan ng aming buhay. Dahil may buhay na walang hanggan. Pangunahan mo po ang bawat isa. Mas maging matatag, Panginoon. Mas maging matibay ang pananampalataya. At mangyari ang iyong sinabi sa 1 Corinthians 15:58, na magiging matatag kami, Panginoon, magiging mas masipag sa paglilingkod sa iyo, dahil kailanman hindi nawawala ng kabuluhan ang sino mang naglilingkod sa iyo ng buong puso. Hayaan mo na sa bawat araw, pasalamatan namin ang biyaya mo sa buhay namin, mag-umapaw lagi ang biyaya mo sa buhay namin, na habang ito'y nag-uumapaw, mag-uumapaw din kami ng paglilingkod sa iyo, O Diyos. Katulad ng sinabi ni Pablo, Panginoon, hindi siya nanatiling fruitless, hindi nawala ng kabuluhan ang buhay niyang ito. Dahil, Lord, meron kaming Diyos na nabuhay na maguli. Kaya maglilingkod kami at maglilingkod para sa iyo. Turuan mo kami, Lord God, na hindi mawala ng kabuluhan ang iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kung para sa aming mga nanampalataya, ito'y kapangyarihan mo, O Diyos. Hayaan mo that the same message of the cross, we will, Lord God, spread it to the people. Marami pang mga tao, Panginoon, who are perishing. There are a lot of people, Lord God, na Panginoon, papuntang impyerno dahil hindi pa nakakilala sa iyo, O Diyos. Gamitin mo ang buhay namin, Panginoon, para maging extension kung paano, Lord, namin iproproklama ang iyong salita, ang katotohanan na si Jesus ay nagbigay ng kanyang buhay para tubusin sa kasalanan ng lahat ng mga tao. Tulungan mo kami, O Diyos, na ang kapangyarihan ng krus ay maranasan po nilang lahat. Marami pong salamat. Thank you, Lord God. Thank you, Lord, sa katotohanan na hindi na sayang ang pananampalataya ng iyong mga anak dahil may Diyos kami na buhay at nananatiling buhay hanggang ngayon. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord.